And this morning, we're going to study about Romans chapter 2 with the long-suffering God. Our text taken from the 2 Peter chapter 3 verse 9. So, join me in prayer. Nalangin po tayong lahat. O Panginoon, nakila sa lahat, Ama. We are so grateful and thankful, O Lord, for giving us our life. To worship you, to praise you. Thank you so much, God, for our Lord Savior Jesus. We pray that the Holy Spirit will guide us, open our heart as we study thy word this morning. Help us to plant this in our heart, O Lord God. Thank you so much, Father God. Thank you, Lord Jesus. In your mighty name we ask this. Amen. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Papansinin natin ang word of the Lord for this morning is the long-suffering God, ang matiising Panginoong Diyos, ang pagtitiis ng Diyos. Kung titignan natin sa buhay natin, lahat tayo nagtitiis. Pero hindi katulad ng pagtitiis ng Panginoon. Sabi ko nga, kanina umaga, sabi ko, paano nga ba tutumating ang Panginoon? Ngunit hindi pa ginagawa ng Panginoon hanggang ngayon ang pagbalik ng kanyang anak. So, dito po sa Romans chapter 2, verse 3 hanggang 10, basahin po natin. And do you think this? Iisip niyo ba ito? Sabi niya, "O man, you would judge those practicing such thing and doing the same, that you will escape the judgment of God?" So, the first question of Paul in Romans chapter 2, tinatanong niya agad about makakataas ba tayo sa judgment ng Panginoon? Can we escape the judgment of God? You, sabi niya, you who, sabi niya, judge the other people? Or do you despise the riches of His goodness? So, pinabaliwala ba ninyo ang yaman ng kabutihan ng Panginoon, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang mahabang pangunawa sa ating lahat? Sabi niya, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Hindi ba natin alam na itong pagpapahinuhod, pagtitiis ng Panginoon, ito yung nagtutulak sa atin na magsisi na tayo eh. Sapagkat we don't know what will happen in our life. We don't know when Jesus will come. But the Lord, sabi niya the long suffering of God, pushing each one of us to repent. But the problem today, many people ignore the long suffering of God. Even the churches of Christ ignore the long suffering of God. That's why we need to understand the goodness of God leads you to repentance. That's the question of Paul. Kung titingnan nyo, there are two questions here by Paul sa mga taga-Roma. And then in verse 5, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. So yung verse 5, kung titignan nyo, verse 3 and 4, may mga tanong. And then verse 5, binanggit ng Panginoon. Dahil sa inyong pantikas ang ulo, sa mga puso nyo hindi marunong magsisi, nag-iimpok lang kayo ng galit. Sa pagdating ng galit ng Diyos, sabi niya doon, the revelation, the righteous judgment of God, who will render to each one, sabi niyo po, bawat isa sa atin, according to our own deeds, sa mga pinaggagawa natin. Kaya nga lagi natin pinapamati sa atin, this wonderful day that God has given us this Sunday is very important na po, dahil pagkat ito yung mga ginagawa din natin. Eternal life to those who by patience continuance in doing good seek for glory. Kaya nga po, sinasabi, huwag kayong panghihinaan. Lakasan din yung loob nyo, magtuloy kayo magserbisyo sa Panginoon, sapagkat buhay na walang hanggan ang ating hinaharap. There are two eternal life. Eternal life in heaven and eternal life in hell. Yan po. See, kaya sinasabi na dito, sa ating pong uhusgahan tayo ng matuloy ng Panginoon sa mga ginagawa natin o ayon sa ating mga ginagawa according to our own deeds, sabi doon. Kaya sabi niya, by patient continuance in doing good, seek for glory, honor, and immortality. So tatlo yung hanapin natin. Glory,
honor, and immortality. Dapat ito ating pinagsisikapan. The mere fact Jesus told us, seek ye first the kingdom of God. And this is the point here. Seeking the kingdom of God is seeking the glory, honor, and immortality in our life. Ano po? Kaya sabi niya rito, verse 8, but to those mga self-seeking at ayaw sumunod sa katotohanan at sinusunod ang mga karumihan o unrighteousness, indignation, and wrath ang darating sa kanila. Galit sila po ng Panginoon ang darating sa kanila. No? Tribulation and anguish, kalungkutan, ganyan, paghihirap ang darating sa kanila. Sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Those, every soul, man who does evil of the Jew and also for the Greek Romans, chapter 2, people in Roman, sabi ni Pablo, mga Hudyo muna, and then mga Grego, mga Greek. And those who are Greek, those people in Romans, they are not Jew. Tinatawag natin. But glory, honor, and peace, inulit na naman ng Panginoon. Inulit na naman ni Pablo. Sabi niya kanina, glory, honor, and immortality. And inulit niya rito, so ulit, but glory and honor, niyo po, immortality, meron na pinalit. Kapayapaan. Tignan niyo po, glory, honor, at kapayapaan and peace to everyone. Tanyag niyo mabuti, to everyone who works. Ano ibig sabihin ng work? What does it mean by work? Work is doing the word of the Lord, obeying God's word. Sabi niyo doon na binabanggit. Okay. So, God's long-suffering demands evaluation of sin. Ano ba ibig sabihin ng evaluation? Let us evaluate. No? Tinitingnan o tinitingnan ang mga bagay na to. The word of Paul today was a simple word. Is there any difference from the word of Paul and the word of us today? Meron mo pagkakaiba? Ang mundo ni Pablo noon at mundo natin? No, wala. Ano po, masawal pa nga ngayon eh. Ano po, katulad ng mga sinasabi natin, mga lalaki, nagpakababae. Noong araw, tago. Ngayon, hayag na. Mas hayag pa. Ano po, no? Mas matindi. Because although they knew God, ayan. Knew God. Kilala niyo ba Diyos? Mga kapatid, do you know God? Pero sabi ko, although they knew God, although kilala nila ang Diyos, they did not glorify Him as God. Yan niyo po. Hindi marunong magpasalamat. Yan niyo po. Kaya lagi natin sinasabi, every time you wake up this morning, always give thanks to the Lord. And giving thanks to the Lord is you are working hard in His kingdom. Tatrabaho ka sa Kanyang kaharian. But became, ano nangyari? Ano nangyari? Became futile sa kanilang mga kaisipan, no? Sa kanilang mga hangal na puso, foolish heart, were darkened, nagdiliman na. Yung sinasabi doon, no? Ang binabanggit. Okay? So, kung dito naman po, professing to be wise. May Kristiyano ako. I am a Christian. I believe in God. I have faith in God. Yan, professing to be wise. Naging hangal na sila. They became fools. Ano? Tingnan po. At pinalitan na ang glory ng incorruptible God. Ano po? Ano nangyari? Kaya gumawa na sila ng mga iba't ibang Diyos, mga bato rito, kahoy dito, inukit-ukit na, pansinin niyo po, into an image like corruptible man. Diba? Ang Diyos kailangan di pwedeng masira. Pero yung ginawa nila mga Diyos, kahoy, bato, masisira lahat yan. Tayo, magsira tayo. Mga ibon, sabi niya, mga four-footed animal, and creeping dahil na panahon ni Pablo, pati mga hayop, ginagawa nilang Diyos. Sinasamba mga ibon na panahon ng araw. Kaya niyo po yung mga tinatawag nila mga insignia, no, na binabanggit doon. Okay? So, ulitin na natin. See, therefore God, yan yung pumuti, na mga tuwid ang Diyos, hinayaan na sila sa karumihan. Ano po? Ang ibig sabihin ba ito, hindi na sila mahal ng Diyos? No? Does that mean Paul is telling that God does not love them? No? Therefore God also gave them up to uncleanness, sa kalaswaan, sa pagnanasa ng kanilang mga puso na hindi nabigyan ng karangalan ng kanilang mga katawan. Dishonor their bodies among themselves. Pinagpalit na nila ang katotohanan ng Panginoon sa kasinungalingan. Who has changed the truth of God for the lie and worship and serve the creature rather than the Creator. And all the creature. Kasama tayo doon. Sometimes we are feeling na we are serving God, pero ang katotohanan, we are serving ourselves. So yun po yung sinasabi dito na binabanggit. Na po, and serving them, then who is blessed forever. Amen. For this reason, dahil sa kadahilanan ito, ang Diyos, binigay na sila
sa kasamaang mga pagdanasan nila, walang kapuluhan, kanang pagdanasan na, or even their women, mga babae, pinagpalit na ang kanilang mga natural use or what is against nature. Anong ibig sabihin nito? Mga babae, hindi na nagpasakop sa kalalakihan. Mga babae na maandar ng mga kalalaki. Mga babae nagpakalalaki. Mga tomboy na tinatawag sa mundo ito. No, lesbian. Likewise also the men. Whoop! Likewise also the men. Leaving the natural use of the women. Tignan niyo po, burn in their lust for one another. Wala na magnanasa sa babae. Ano po? O kung masama magnanasa sa babae, sinasabi ng Panginoon, hindi na sila nagkaroon ng partnership sa babae. Diba sa babae at lalaki pinaginawa ng Panginoon para mag-asawa? Pero yung lalaki sa lalaki, alam. Tignan niyo po, meron ba dito mga kapatid na umiibig sa lalaki, nagkakakas sa lalaki? Tingnan niyo mabuti yan. Na po, yung last for one another. Yung last po, sama na dito yung nagnanasa o humahanga sa kapwa lalaki, nagkakaroon ng pusong kababae. Meron po pusong babae. Sabi nga isang araw, sabi ni kapatid na Edith, nagpapalit na yan sa Japan ng kanyang mga ari. Sabi ko, kahit ano pang ipalit niyan, lalaki pa din yan. Kahit magpatubo ng gano'n niya, magpalagay na ng babae, lalaki pa din yan. Hindi pwedeng palitan. Sapagkat nag-create ang Panginoon ng babae, lalaki. Walang sinabing lesbian. Walang sinabing alanganin. Diba? Yung tingnan mo. Kaya, sabi nga doon, kasumbol. Kasuklang-suklang. At tatanggap sila ng kabayaran. Pero because mo. Kaya nga po yung mga ganitong mga lalaki, babae, kuminsan ito'y nakiking kaaway natin eh. Galit sila sa Church of Christ eh. Galit sila sa mga tuturo ng Biblia. Di ba? Isa pong matotoo. May lumapit sa akin at may sasabi, Brother Danny, nakukonsensya na po ako. Babae ito ha. Pero meron siyang girlfriend na babae din. Pagawin lalaki, kung parang palagi ng mga tato-tato, diba? As ng lalaki talaga, sabi po, nakukonsensya na po, hindi ko malaman kung gawin ko. Ano po dapat kong gawin? Nagsema ko sa kanya ng mga turo-turo, ganyan. Dami kong tinuro sa kanya. Pero later on, I saw her again. Andun. Kasama ng babae. Nakakalungkot yung mga babae na yan. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to be a debased mind to do those things without nothing. Bakit pinabayaan na ng Diyos? Bakit hinayaan ng Panginoon Diyos? Tingnan niyo po, para ma-realize naman nila yung mali nila. Kasi meron tayong sarili po eh. May sarili tayong pangunawa, may sarili tayong na ma-realize naman natin. Sometimes kasi tayong mga tao, we don't realize it eh. Parang ba we just ignore? We just ignore the word of the Lord. We don't realize the word of God, the seriousness of the word of God. So many of those, even the preacher today, no, binabaliwala nila ang kaseryosohan ng salita ng Panginoon. Kaya being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, kasakiman, no, kalaswaan, punong-puno ng inggit, pagmapatag, no, murder, strife, pag-away-away, panluloko, no, masamang pag-iisip, no, yung mga chismosa, mga whisperer, backbiter, haters of God. Yan niyo po. See? Sabi ng Panginoon, mga violente, mayayabang, no? Kapag mataas, mga nag-iimbento ng kasamaang bagay, mga hindi masunurin sa mga magulang. Yan niyo po. Kaya nga po, mga anak na nandito, mga bata, kung kayo ay hindi masunurin sa magulang ninyo, magbago na, mag-repent na kayo. Undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, support. Ang dami. Pero bakit? Bakit the question today? Why Christians did not understand Romans chapter 2? And even the preachers. Why? See? Yun ang tanong eh, mga kapatid. Kapita na natin, who knowing the righteous judgment of God? Alam naman natin, di ba? Alam natin nagkakaroon ng judgment. Alam natin darating sa Kristo that those who practice such things are deserving to death. Kita niyo po. Pero as if we are not serious about it, we must always be serious in the word of God, that we not only do the same, but also approve of those who practice. Pati yung mga nag-a-approve sa mga gumagawa nito, mga kumakampi sa gumagawa ng masama. Tignan niyo po, mga kumakampi sa mga kasama ang ginagawa ng isang tao.
kasama po dyan. Ayan. Tingnan natin. The Jewish people were no better than anyone else. At sila yung pinili. No? The chosen people, hindi po sila mas mabuti sa atin. Tao lang din po sila eh. Ano po, katulad po natin, sabi natin tayong kamang ministro, ano po, tao lang din po kami. Nasasaktan din kami. Ano po, yung tinatawag ng ganito mga bagay. Kaya sabi ni Pablo, dahil dito'y wala kang madadahilan. O tao. Wala kang matadahilan eh. Eh Lord, kasi meron kami ginawa. Eh Lord, kasi wala kang matadahilan. Yun yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 25. Panginoon, teka, di ba nagpagaling kami sa pangalan mo? Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan. Panginoon, nagpagaling kami. Sabi ni Cristo, hindi ko kayo kilala. Ano sinabi ni Cristo? Kayong gumagawa ng masama. Pansinin niyo po. Di ba? So, Panginoon, hindi ako nag-absent sa Greenville Church of Christ. Diba? Pero patuloy kang gumagawa ng masama, paano kung sabihan ka ng Panginoon Diyos? Kaya ako dapat lang patuloy at patuloy na nililinis ang ating buhay at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila ng mga nagsisigawa ng mga ibaling bagay. Na po, yan, no? Ito, pinagalog natin ulit. Inisip mo ba? Nag-iisip ko ba na maliligtas ka? Oo, maliligtas ako. Diba? Diba? Pero, iniisip mo maliligtas ka, pero are you thinking about your soul? Iniisip mo ba yung kaluluwa mo? Am I right in the eyes of God? How will I know na ako ay matuloy sa harap ng Panginoon? Kaya nga nandito na ang Biblia, di ba? Sa pakikinig at pakikinig, inuunawa. At kanina, lack of understanding na ang tao eh. Until we realize sin against God. See? Until you realize, are we realizing that we are sinners? Naririyan mo yung mga pagkakamali mo? Yes, we are baptized here. Baptized tayo. Pero naririyan pa natin na ang bautismo ay simula ng mamumuhay at kailangan patuloy na mamumuhay ng matuwid at tama. Hindi niyo po. Wala na tayong appreciation ng Panginoon eh. Yung alam mo yung pagtitiis ng Diyos, yung mahabang pagtitiis ng Diyos, hindi ito appreciate it. Para bang baliwala na eh. Binabaliwala natin. Ako, sabi ko, iniisip ko lagi, salamat Panginoon, matigisan ka. Paano kung sa oras na ito bumalik ang Panginoon Diyos? Kami bang lahat ay handa? Kami bang lahat sa Greenfield, sa friendship book ay nakahanda? At iba pa mga kapatiran na, paano yung mga amaral? Handa rin ba? Ito yung iniisip natin. That's why we need to appreciate the long suffering of God against you. You only have I seen. Pero yun po, nagkasala tayo. And God is even in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Psalm 51 verse 4. Tandaan niyo po, everything is laid bare before the eyes of God. Lahat. At lalabas po yan, mga sikreto mong ginagawa, lalabas yan sa judgment day. Tandaan nyo, na po, walang sikretong hindi mailalabas o maisisiwalat sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya God knows sin's potential. Ano ba yun? Ano mangyayari dito? Alam ng Panginoon kung ano yung magiging kahinat na ng kasalanan eh. Ano po? Sa Hebrews chapter 3 verse 12 to 13, beware, mga kapatid, mag-ingat kayo, lest there be in any of you, dito sa ating paligid natin, may isa sa inyo na masama ang puso. Mag-ingat daw tayo. Hindi sinasabi ng Panginoon masama ang puso natin, kundi sinasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Ano ibig sabihin nun? Heart of unbelief in departing from the living God. Yung mga umaalis sa iglesia, yung mga umaalis sa piling ng Panginoong Diyos, yung mga ayaw magpabautismo, yung mga ganung bagay, nandito po yun, no? Kaya sabi niya, but exhort one another daily. Tingnan po, magpalakasan tayo daily. Kaya nga meron tayong daily Bible verse, ministry natin eh. Magpalakasan tayo. Sapagkat itong araw na ito, sabi niya, lest any of you ay mayroong matikas dahil sa kasinungalingan ng kasalanan o kalokohan ng kasalanan, mga bagay na ganoon. Deceitfulness of sin. Ayan. Tignan natin, a sin can harden the heart, and that is true. That is realidad, that is reality. Sin can harden your heart. Yung mga kasalanan mo, unless you accept it humbly that you are a sinner.
Kailangan tanggapin mo na may pagpapakumbaba na ikaw masa. Dahil kapag hindi mo tinanggap yan, yung puso mo ay patuloy na titigas sa kasalanan. Kapagkat ang kasalanan can harden to extent one cannot be led to repent. Kaya hindi ka na magsisisi. Dahil yan ang magbibigay siya. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 6, ang sinabi niya, if they fall away, tingnan po ha, to renew them again to repentance. Since they crucified again for themselves the Son of God, and put Him to an open shame. Nilalagay lang natin ang Panginoon sa kahihiyan. Bakit may mga kapatid na umalis, ayaw nang bumalik? Tingnan niyo po, anong reason? Number one reason po, nahihiya na ako. Diba? Yan ang number one. Nahihiya. Pero dapat hindi ka mahihiya eh. If you are thinking the judgment of God, if you are thinking of your soul, then hindi ka mahihiya eh. Babalik at babalik ka eh. Di ba? Dahil binanggit kanina sa inyo po, sino ka para maghusga? Kapag bumalik ka isang kapatid, sino ka para maghusga? No, we don't have right to judge. No, hindi tayo, wala tayong karapatan maghusga ng mga tao na wala, bumabalik sila. Kaya po dapat yung mga kapatid na umaalis, kung naririnig mo ito, bumalik ka sa Panginoon Diyos. Walang maghuhusga sa iyo sapagkat ang Diyos lamang ang pwedeng maghusga sa iyo. You need to repent right now or else your soul will be doomed. Kaya brothers and sisters na umalis sa iglesia, I'm encouraging you, we are encouraging you, being preachers of Christ. Come back, bumalik ka sa Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, therefore when you practice sin, alam ng Diyos, na ilalagay mo lang sa kapanganib. Yun po, ang paghiwalay mo sa Kanya. Inihiwalay mo ang iyong sarili. Tingnan niyo po, inihiwalay mo ang iyong sarili. Sabi nga, but your iniquity, ang inyong kasalanan, have separated you from your God, and your sins hidden His face from you, so that He will not hear. Oh Lord, listen to me. How will the Lord will listen to you if may kasalanan ka? Di ba? The Lord is still there. But He will not attentive. He will become attentive to your needs. But yes, nakikinig ka niya, naririnig ka niya, pero nakatalikod sa Panginoon Diyos. Tignan niyo po, kaya po napakalaga ng paghugat ng kasalanan upang tayo malinis. Kaya sabi ni Pablo, this is love. Ito yung pag-ibig eh. Ito, ang pag-ibig. Hindi dahil sa mahal mo ang Diyos. Dahil una kanyang minahal. See, are we realizing that God first loved us? Hindi ba? Dahil bakit anong ibig sabihin ni Juan dito? Anong ibig sabihin ni John? Anong ibig sabihin ni John na minahal ka ng Diyos? Tignan niyo po. Hindi pa tayo pinapanganak. Namatay na si Jesus. Christ died for us while we were still in sin. Tignan niyo po. Napakaganda ng pag-ibig ng Panginoon sa atin na po. Diba? So, pangako na doon. And a lesson sa ating ngayon. Our lesson today. God is long-suffering because He loves man. Mga kapatid, alam niyo bang mahal kayo ng Diyos? Alam niyo po? Amen. Please? Di ba? How much do you know that God loves you? 101. More than, di ba? More than in your life. See? Kaya niyo po. Di ba? Kaya napakaganda. See? Romans chapter 5, verse 6 to 10. Ayan. For when we were still without strength, wala ka pang lakas. Kapatid, wala tayong lakas. Sa panahon na ito, si Cristo ay namatay na sa mga masasama. For scarcely sa isang matuwid, bibihira sa isang matuwid ang mamatay para sa kasalanan. Yet, perhaps, ang mabuting tao, someone will even dare to die. Ganyan niyo po. See? Bakit mo ko tinatawag na good teacher? Sabi nung mayaman, di ba, nung mayaman pa na lumapit dito, Panginoon, paano po nga magkaroon ng buhay na walang hanggan? But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. So this is the wonderful and very powerful statement that Paul is telling to the Roman people. Christ died for us. Christ died for you. Diba? Christ died for you. Are we serious about this? Christ died for you? We must always be serious about it. Kailangan ko tayo maging seryoso dito mga kapatid. So, ang kalungkot lang kasi. Ang kalungkot minsan, bakit? May mga tao, mga Kristiyano na hindi sila siniseryoso. Much more than, sabi ngayon, Pablo, much more than
having now been justified by God. Napatawad na tayo mga kapatid. Yung mga nabautismuhan, nalingid na kayo ng kasalanan. No? We shall be saved from wrath through Him. Nalipat na tayo. Diba? For if when we were enemies, pinaging reconciled tayo ng Diyos, pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. Then you put the point here. We were reconciled. Kalayangin mo ba yung relasyon na yun? Di ba? Kahapon, ikinasal ko si Rose at saka si Julia. Ano po? Pagdilan mo. Kahapon ba yun? Yes. Yung Friday. Ano po? Pagdilan mo. Kinasal ko silang dalawa. See? They were reconciled to the relationship. Di ba? So, that is a relationship. What kind of relationship? They will be united and be union with the Lord. When someone na kinasal, ito ay union na kay God. Sila po yun. And then, they will reconcile together. Kaya po napakadaga mo unawaan natin. Tayo ikinasal na kay Kristo. Kinasal na tayo kay Kristo. Nung tayo'y nabautismuhan, hindi na tayo kaaway ni Kristo. Ano po? So tinatawag, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. We shall be saved by His life. And then, kung titignan natin, there will be a response. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi. Magsiligtas kayo sa likong dahil ito. Romans chapter 2, Paul's word is masama. And then sinasabi ni Padre Pedro ngayon dito, magligtas kayo. Be safe on this crooked world. No? Hindi sa likong lahing ito, sa maruming mundong ito. Eh sabi niya, yaon nga nang sitanggap ng kanyang salita ay nangabautismo. At idinagdag ng Diyos sa kanila. Araw mo yun, ang may 3,000 kaluluwa. At that's Acts chapter 2, then Acts chapter 5, and then Acts chapter 10, and then so forth and so forth. Maraming kaluluwa. Diba? 2007 when we started Twinfield Church of Christ, and then there are so many souls added by the Lord in Twinfield Church of Christ. Until now, marami tayo. We are more than 100 here. Diba? But tulitin na natin, marami din po ang nawawala. God's long suffering. Diba? As a chance for salvation. There is a chance for salvation. Yan niyo po, 2 Peter chapter 3, 15. Basahin po niya mga kapatid. And consider that ang pagmamatiis, ang pagpapahirod ng ating Panginoon sa kaligtasan, as also our beloved Brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, isinulat na sa inyo. Kaya napakahalaga ng Bible mga kapatid. Kaya po pag nandito kayo sa worship mga kapatid, makinig ka na lagi. Makinig at makinig na salita ng Panginoon Diyos. Napakahalaga po noon na binabanggit. Ano po? Sa ating pagtatapos mga kapatid, take advantage of God's long suffering. Hindi ba? Oy, may buy one, take one doon. Takbuhan ng mga tao. May libreng ganito, takbuhan ng tao. Let's study the Bible. Walang tao. Kita niyo po? See, ang kakaibahan ano po? Diba? Let's do our best to obtain salvation. You want to be saved? Yes. You want to be saved? Amen. Yes! Then, do our best individually and as a congregation. Let us help one another. Sabi nga, di ba, na huwag na ipagwalang bahala ang pagtitipon at kayo ay magpalakasan bawat isa na binabanggit. Okay. Ecclesiastes chapter 8 verse 12. Because the sentence against an evil work is not executed speedily. Hindi niyo po, hindi naman kagad binibigay. Alam niyo po, panahon ng araw, kung nagkasala, papatay ka. Pero binanggit na Ecclesiastes na nabago na. Hindi ka naman kagad binibigay. Hindi po, ng parusa agad. Therefore, the heart of the Son of Man is fully set in them to do evil. Though a sinner does evil 100 times, and his days are prolonged. Yan niyo po. Bakit yung masasama nga ba ng buhay, ano? Ito nakalagay yun. Di ba? Baka hindi pa namatay yung mga yan? Sinasabi ng mga tao. Ito nakalagay po, kahit ng mga kasalanan. Umahaba pa ang buhay. Yet I surely know that it will be well with those who fear God, who fear before Him. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito po, patikin na natin, the Lord is long suffering. Magpagtiis ang Panginoon Diyos. Kaya ba natin magtiis mga kapatid? Kailangan natin natin. Tayo pumanalangin, let us pray to the Lord.